Kukumustahin ko po kayo dyan. May mga pambobomba bang nangyayari malapit dyan sa inyong lugar? So far naman po, itong dito sa base ko ay maayos naman po. Ito ang isa sa pinaka-safest area dito sa norte. Kaya kung anong kaguluhan po na nandoon sa taas sa Upper Galilee, ay medyo nire-rescue natin, dinadala po natin dito sa gitna, dito sa Akula. Ay di maganda pong balita yan na kahit papaano yung lugar po ninyo ay hindi masyadong naapektuhan ng mga pambobomba dyan. Pero sabi nyo nga yung mga ilang kababayan natin sa ibang lugar ay talagang patuloy na nahihirapan. So pwede nyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung karanasan ng mga kababayan nating inililigtas po ninyo? Good question po kasi kagabi lang, actually 2 weeks ago, meron tayo isang kababayan. 3 yan sila, yung isa galing sa Kibbutz Nirim, which is sa Gaza po, na nagkaroon ng trauma. Traumatized po sila and nalipat siya po dito sa Nazareth. So far, sa pag-alalay po natin at nakakausap naman araw-araw, okay naman siya. Itong isa po, case ngayon, talagang gusto niya pong magpa-rescue at gusto niya na pong umuwi ng Pilipinas. So, ready naman po sila Ma'am Dina ng OWA at saka ang DMW, reporting na po ito. I think DMW is doing their best naman po na i-rescue siya ngayon kasi hindi po siya nakakatulog sa gabi. Nakamonitor po tayo kasi po ito ay nasako po ng Filipino organization dito sa Northern Israel. Ay nasa Migdal HaEmek po siya. Baka bukas po ay makuha na siya at sabi nga maraming salamat sa Diyos ay dadalhin po siya sa temporary shelter doon po sa Tel Aviv, hindi po dito sa akin. Miss Ana, paano po ninyo sinusuportahan yung mga nare-rescue nyo pong mga kababayan natin kagaya na nabanggit nyo kanina? Ang po, actually, pagka ganito so far, noong pong nag-start po talaga, kung ikukwento ko sa inyo, dito po kasi noong nag-start ang sagupaan doon sa Gaza, sabi ko nga, pag nag-start po ang Lebanon, tuloy-tuloy na to. And then, ito na nga po, Iran na rin po ang nakikialam. So, meron po tayong mga kababayan na nandyan sa Upper Galilee, Tiberias at saka sa Bethshaan, na lalo na po sa Ako, sa Nahariya, siya po lagi ngayon at saka ang Haifa. Mayroon po kaming ginawa which is with the help of Vice Consul Terry Bautista, nagmapping po kami ng mga Pilipino dito kung ilan pa. And then 2 weeks ago, with the help of my President Gina Tumaning, nagmapping din po kami doon sa mga natira pa. Kasi yung iba na-relocate na kagaya po ng Kiryat Shmona, wala na pong Kiryat Shmona halos doon na tao. Inilipat sila, nirelocate na po sila sa ibang mga hotel na kasama ang kanilang mga employer, kasama yung kanilang mga alaga. Miss Ana, mga ilan po yung pinag-uusapan nating Pilipino na maaaring maapektuhan po ng kaguluhan? So far, sa mga naapektuhan po, ang may lista po niyan ay ang DMW at saka ang OWA. Kasi until now, nagkakaroon pa rin naman po tayo ng free repatriation dahil po sa gyera. Mayroon pa pong mga ilan-ilan. So far, hindi naman po kasi talaga ganun ka lala dito sa amin na talagang gustong-gustong umuwi. Nung mga iba lang na gustong-gusto talagang umuwi dahil natakot sila, lalo po yung mga baguhan. Pero yung mga datihan po na nandito, nasanay na po sa gyera sa Israel, hindi naman po talaga nagpilit. Kagaya po itong galing sa Kibbutz Nirim, tinatanong ko siya, gusto mo bang magpa-repatriate? Sabi niya, ay hindi po, talagang gusto ko lang ng psychiatrist na makatulong sa akin para ako makatulog sa gabi. Kasi pag nagsirena po, once na nagsirena, nagtatakbuhan na yung mga caregivers kasama yung kanilang alaga. Para po doon sa bomb shelter. Mostly of the houses here in Israel naman po, may kanya-kanyang bomb shelter. Okay. At kung nasa building naman po, mayroon din pong sinasabing Kider Mamad. Mayroon po talaga siyang safety room para doon sa
Mayroon sa mga kibbutz po, mayroon tayo mga walayan pero mayroon sulong public na shelter po ang tawag dito. Okay, may mga Kaya lang lalabas ka pa, mas safety po kung nasa loob ka lang talaga ng bahay. Okay. May mga paghahanda na po ba kayong ginagawa kung sakaling kakailanganin ng umuwi? May mga proyekto po ba yung DMW tungkol po dyan? At ready na po ba tayo mag-avail sa mga proyektong ito ng gobyerno? Ay, yes sir. Sabi nga, maraming salamat sa ngayon sa pamumuno po ni tawag dito ni Affair Anthony Mandap na pinapangarap namin na siya na talaga ang maiiwanang ambassador kasi po umalis na si Ambassador Lailo sa pamamahala po niya. Nandiyan naman po may coordination naman po tayo through OWA at saka DMW. Nandiyan nakasubaybay naman po sila, which is actually po naggawa po kami ng group chat dito sa norte dito sa norte, itong Lebanon area dito sa may aming banda. Kasama po sila doon sa aming group chat, si Vice Consul Terry Bautista, si Labat DMW Attorney Gabasan at saka si Ma'am Dina, ang aming masipag na OWA officer, Dina Ponciano. Nakamonitor po sila. Kaya kung ano po ang everyday, kung may bombing, kung saang area, na monitor at nakikita po nila yan. Okay, maraming salamat po, Ms. Ana Arizala, founder ng Filipino Organization in Northern Israel. Mag-ingat po kayo palagi dyan.